family, okay na sa akin yung friends, okay na sa akin yung brothers and sisters in Christ. Lalo na ngayong mga bao. Kasi sabi ng Biblia, para hindi abala sa ministry, ah, focus na ako sa Panginoon, which is good. Para sa akin, sapagkat yung days of forsaken, yung word na forsaken, bakit na po pinabayaan? On the day of last breath, i-recall ng Diyos yan. Kaya minsan ang tao, bago pumikit ang mata, nakahiga mo na sa banig in 1 month. Habang nakahiga sa banig, nagbulay-bulay siya. Ano ba nangyari sa buhay ko? Ano ba yung sakit na dinanas ko? Uh, nagbulay-bulay. Ano ba yung mali? Kasi ang scripture malino eh. Uh, ang nakaalam ng mabuti kapag hindi ginagawa kasalanan. So paano itong nakagawa ng pagkakasala na hindi niya alam? Pag tininan mo ang aral sa scripture diyan, pwedeng may absuelto siya for the meantime doon sa nagkasala na hindi niya alam. Pero yung may alam sa isang kasalanan na alam niyang mali at ginagawa niya, there is a consequences. Na yung consequences, hopefully, bago dumating yung last breath, ma-exercise na niya up to the last breath na ito yung magiging dulo ng buhay niya. Ngayon, walang ibang guide sa atin. Ang banal na Espiritu. Ipinakita ng Scripture sa 14:6 ng John, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by Jesus Christ. Okay. Yung larawan na ito, na tumawag mula sa umaga hanggang dulo, parehas ang sweldo, ika nga. At yung tinawag kung sino itong sa dulo, kung sino ito sa una, ang pinakita na scripture, binasa kina sa Matthew chapter 20, ang sinong nauna, siyang ang swerte nating nahuli. Posibleng mauna. Pero itong nahuli na nauna, hindi ka pwedeng magmayabang doon sa nauna. At ikaw namang naunang nahuli, ikaw yung huling nauna, hindi ka pwedeng magmayabang. Both, hindi parehas. So kung anong religion, anong churches, anong profession ng sino mang tao, either doctorate of the Bible graduate siya, either professor siya sa ibang mga churches, nagbalangka siya ng mga law and ordinances of God. Ang payo ko, huwag kayong magsalita na hindi na pwede yan. Hindi na uso yan. Which is wrong. Wala pang scripture na gano'n. Dito ipinakita, ang mapanganib pagdating doon sa last breath ng isang tao ay hindi namili ang tao ng tao. Kung hindi siya namili ng tao para lumapit sa kanya, para kanya pong kanlungin at binigyan po ng kaligtasan through Jesus Christ. Pagdating ng last breath, ganun din po ang gagawin ng Diyos. Wala din siyang pinipili na tao. Walang palakasan sa Panginoon. Okay. Isa pa pong definition dito. For what is forsaken in the Bible? Tuloy ko lang. Abandon or torn away entirely from someone or something. It conveys the idea, okay, of leaving something behind without the intention of returning, such as renouncing sin. Such as renouncing sin. Anong pagkaintindi nyo sa renouncing? Anong pagkaintindi nyo? Sa inyong naabot lang. Review natin kunti. Renouncing. Yung isinaysay uli. Ikinuwento uli. Sinabi uli. Binuksan uli. Sinasalita uli. Ito yung pinag-uusapan natin. And how many person who die before us, tayo ngayon nag-renounce nito. So, based on the scripture, through Jesus Christ, which is the image of God, i-renounce uli, nililinaw uli, na hindi alam yung mga nanghamatay, yun pala yun ang sinabi ni Christ. Bakit na ako pinabayaan? Nag-apply na pala na hindi alam natin. Hindi na ituro sa atin to.
yung panahong yun na mangyayari na there is a possible sa time natin, haharapin natin 'to. Pero I believe hindi sa paraan ng tao kundi sa paraan ng Diyos. Ayan na. Ah, ito pa paliwanag dito. Conveys the ideas of leaving something behind without the intention of returning, such as renouncing sin, abandoning a covenant, or making God ultimately priority. Yung binanggit kanina nag na naghili ang nagtrabaho sa maghapon na bakit kinumpara ang sweldo sa isang oras lang at sa maghapon. Bakit sinabi ng Diyos yung una, huli? Yung una pala po, pag tiningnan mo ang comparison sa scripture at yung definition ng binigyan ng unawa ng Diyos, yung pagreklamo yung nauna doon sa nahuli, pag-abandon pala yon. Ibig sabihin, hindi niya napansin the whole life niya sa mundong ito na kahit saan ang pangyayari, nabubuhay siya, malakas siya, iningatan ng Panginoon, hindi niya binigyan ng attention yun na yun pala, pagpapala na sa akin. Ngayon, pagdating ng panahon, itong nauna na naghili doon sa huli, na itong nauna, posibleng mahuli. Na ang tawag din doon, pag-abandon din doon sa ginawa ng Diyos sa ilang taong nabubuhay siya sa daigdig na ito. Kung anong ginawa ng Diyos sa buhay niya. At ano namang ginawa niya na hindi sinunod niya ang Diyos. If there is any consequences in discipline na mula sa Diyos, sometimes hindi na puno ng taong ito. Kasi pinakita lang sa atin sa buhay, hospital, sementeryo, at saka hospital, sementeryo, at kulungan. Ngayon, may kulungan sa mga may differences mental. Kaya may mandaluyong. Kasi po, ang test ng mga doktora sa mental, pag hindi ka nakasagot doon sa tanong nila at i-cross-examine ka, yung sagot mo ngayon, uulitin mamaya. Pag hindi mo na nasundan, ibig sabihin may problema. Ang isang tao sa pag-iisip, but how much more doon sa nag-abandon sa binigay ng Diyos sa kanya, like nung siya ay unang tinawag ng Diyos, pagdating sa dulo, itong huli, same din ang kanyang natanggap tulad sa kanya na itong una na naghili doon sa huli. Anong pinakita ng Scripture? Yung pag-abandon ng Diyos instantly on the 9th hour, pinakita ng Diyos completely yung kaligtasan, yung katubusan, binigay na ng Diyos those who are believed sa kanyang larawan through Jesus Christ. Pero yung kamatayan hindi para sa kanya, para sa atin yon. Bagamat ang pisikal ng isang tao mapaparam, tulad ng sinabi sa Genesis, mula ka sa alikabok, babalik ka sa alikabok. Pero, yan ay babalik ng sa alikabok sapagkat ang tawag ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, sila ay natutulog. Ngayon, sila ay gigisingin ng Panginoon. Sa makatuwid, kung tayo ay natulog at maraming natulog, bagamat sila ay buhay, lahat ng tao, ang buong mundo, gigisingin ng Panginoon. Ano ang paraan ng Diyos sa paggising? Lindol, 8 plus. Sa Venezuela, ilang libong nangamatay. Sa Mindanao,
gaano kalakas ang lindol. Ang bansa natin, rally doon, rally dito. Anong problema ng bansa? Dahil sa material na bagay na di umano may nakawanan nangyari sa kaba ng yaman na ang gumawa ay gobyerno. Nandyan yung ating mga korte, nandyan yung ating mga pulis, nandyan yung ating mga magagaling na mga tao. Ano nangyari sa panahon natin ngayon? Ang gulo sa buong daigdig umiikot na. Ngayon, if you are a professors, look at this doctrines of God. Kasi po tayo ay concerned sa international na nangyayari. Dahil ang ating prayer mahalaga po sa harapan ng Diyos. At kung nakatingin ka lang sa iyong pamilya, sa iyong sarili, para masabi mong save your family, save yourself, pwede naman. Kung ang edad mo is below 40 or 50 years old. Pero kung nasa level ka na ng mga above 70 or 80, ba, kailangan close ka na doon sa position like Jesus Christ. Na ang sabi niya kay Judas, nung siya hinalikan, sabi niya, gawin mong madali. Hindi na niya pinatagal kasi alam niya ang limit niya na hindi na siya lumampas doon sa edad na 34 or 35, 36. Kaya yung tinawag niyang manggagawa from 9 up to 10 and 11, 9 pa lang, nag-advance na siya doon based on the scripture. Sapagkat hindi niya pwedeng tamuhin yung 10 and 9 sapagkat sa 10 commandments, ang katuparan ng 10 utos si Jesus Christ. Yung ginawa niyang 9, pag tiningnan niyo po, yung binasa kanina, sa chapter 20, binasa kanina, ginawa ng Diyos ang buong mundo, ang lahat ng bagay, into 6 days. Pag tiningnan mo sa 1 Peter, pag tiningnan mo sa 1 Peter chapter 3, yung 1,000 katumbas, ay isang araw katumbas ng 1,000. Yung 1,000 katumbas ng isang araw. Okay, tingnan muna natin. Chapter 3, verse 8. Second. Second Peter 3. Chapter 3, verse 8. Tapos-tapusan kayong lahat ay mga kaisa na pala. Malig, mga ito yun. Second Peter. Tatapwat, huwag ninyong kalimutan mga minamahal. Ang isang bagay na ito. Ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Second Peter 3. O, diba? Yung tinawag na unang manggagawa sa early morning at yung pang 11th hour, same lang ang promise ng Diyos na sweldo. Yan na. Doon sa scripture, 2 Peter chapter 3, yung isang araw katumbas ng 1,000. Ang 1,000 katumbas ng, yan. Yung 6 days ngayon na creation ng Diyos, bawat days katumbas ng 1,000. Second day katumbas ng 1,000. Third, fourth, fifth, and sixth. So, kinikreate ng Diyos ang lahat ng bagay into 6,000 years. Ganon kalawak at ganon lang kaikli. Kaya hindi pwede ang tinawag ng una at yung tinawag sa huli na yung una managhili doon sa huli. I hope nakuha natin. Sapagkat yung 1,000 katumbas ng 1,000 na araw, na yung 1,000 katumbas ng isang araw, ibig sabihin, yung creation ng Diyos into 6 days, sa ilang billion tao ngayon na meron ng, siguro mayroong mga 9 billion more than sa buong daigdig.
na tayong tinawag sa huli na may unang tinawag doon. Halimbawa, ano ba yung pasimulang aral? Ano ba yung aral nating kinagisnan? Roman Catholic. Ano bang mga churches ngayon na kinabilangan ng maraming tao? Ang huli na tinawag, hindi niya pwedeng duruin yung mga sino mang tao. I-reconcile. Hindi pwede magdebate, hindi pwede mag-awayan na pwede ako ay born again na, pwede porket ako ay nasa Christ government na. Duduruin, hindi. Let us reconcile. What is the doctrine from the past at maging sa kasalukuyan? At ano ang magiging last breath natin based on the scripture? Maging katulad ba tayo kay Kristo? Ano ba pinaglaban natin? Mali o tamang doktrina? Pag sinabi yung mga tao, tamang doktrina. Okay, tingnan mo yung Bible. Yung pananampalataya ko, magkaparehas ba yan sa Bible? Hindi. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, hayaan mo na yun, basta nasa Diyos tayo. Wrong. Kasi po ang senaryo ng buhay ng isang tao, bago dumating ang last breath niya, ipapakita yan para siyang, actually, para siyang isang pelikula. Ipapakita, actually, ang pelikula, parang ganun talaga eh. Hindi man tayo director ng pelikula, pero parang ganun. Ikinikwento ang isang buhay. Ikaw gaganap, kontrabida. Ikaw gaganap, bida. Ikaw gaganap, magiging katulong sa bahay. Ikaw gaganap, magiging taga-igib. Ikaw gaganap, taga-takbo ka sa ano. Ikaw, tiga-araro. O, patatakbuhin ngayon yan. Kanya-kanyang script. O, ayusin niyo ha. O, pananita, ganito, ganyan. Pagdating ng araw, ito lang palang ending. O, paglabas mo sa sinihan, sinong talo? Yung kalaban. Pero pag sinabi mo, ang talo yung bida, ay, sama naman ang pelikula na yan. Mabuti nang di ako nanood. Sayang-sayang lang bayad ko. O, sinong mga sikat na pelikula na mga action star? Pag nakita mo, uy, magaling to, manood ako niyan. Pagdating mo sa loob ng sineha, manood ka, talagang enjoy ka kasi may tumatumbling, magaling sumuntok, magaling bumaril. Paglabas mo, after 2 hours, satisfied ka na kasi masaya ka sa napad ng pelikula. Minsan apply mo sa buhay, yung movie. Pero, yung script na yon is imagination ng isang tao base sa kanya pong karanasan sapagkat actually ang mga singer ngayon nagta-travel ng probinsya, nagta-travel ng Amerika, habang sumasakay sa eroplano at barko at sasakyan ng panlupa, pag may nag-reveal sa kanila sulat, pagdating sa isang kwarto, titirahin nila ng gitara yon, tutunuhan na nila yan. Ganon din ang buhay ng isang tao. Nakarating ka doon, nakarating ka dito, ilang taon ka na sa daigdig na ito, politika ka, o hindi, teacher ka, o ano ang profession mo sa daigdig na ito. Ilang taon na, 2026. If we talk 10 years, 15 years from now, imagine kung anong magiging senaryo sa buhay ng isang tao. Iyon ang magiging future niya. Pero hindi niya alam ang bawat nagaganap sa bawat araw. Pero yun na yun ang practice niya. Kaya ipinakita yung time ni Christ, iloy sa baktani, para i-arrange ng Diyos ang buhay ng isang tao at yung tao susunod talaga sa Diyos. Hindi siya gagawa ng sarili niyang paraan, kundi Diyos mismo ang gagawa at susundan. Yun yung haba na yun. Yung isang araw katumbas ng 1,000 at yung 1,000 katumbas ng isang araw. So, isa pa pong basahin natin. What did Jesus mean by forsaken? Bakit niya sinabi yun? Yung ganun. Jesus forsaken refers to Jesus Christ cry on the cross. My God, my God, my God, why have you forsaken me? It expresses the intense agony of feeling entirely abandoned and cut off from God the Father during his crucifixion. This concept known as the cry of
dereliction. Dereliction. It is a deeply significant theological moment. Christians interpret its meaning in several profound ways, bearing weight of sin. Uh, Weight of sin, yung bigat ng kasalanan na kanya pong tinubos sa atin. Kaya katawan, larawan ng Diyos, yung pinako sa krus ng Calvary. So, many theological believe that as Jesus took in sins of humanity, the Father momentarily withdraw His presence. Ang hirap pag dumating yung time na ang presensya ng Diyos mag-withdraw. Like sa David, time ni David, nadama niya yun. Asawa ni Job, nag-withdraw sa kanya yung presence ni Lord. Mabuti kay Job, hindi. Sa time natin, binanggit na yung scripture, sinong makapag-iwalay sa atin? Kasalatan, kahirapan, gutom, sinong magpipulay sa pag-ibig ng Diyos? Maraming mga pastor na alam, mga preachers. Pero bakit nagawa ng marami na mag-abandon? Pastors nag-abandon ng church. Preachers nag-abandon ng aral mula sa Panginoon. Abandon yan mga kapatid kay Kristo. Sa simpleng pag-i-study, ang abandonment, it means crime. Krimen yun. At walang krimen na walang batas na katapat. Sa Diyos, consequences. Hindi ka makulong sa believed prison, kundi makulong ka sa isang sitwasyon na hindi mo matakas-takasan. Kahit natutulog ka, kahit anong ginagawa mo, pumapasok yan. Kaya dito po sa ating pinag-aralan, sa hapong ito, tuloy natin after nung senaryo na tumawag siya ng manggagawa. And then, pumunta sila sa Jerusalem at meron na siyang sinabi, binilin sa mga apostol kung ano mangyayari. Tuloy natin yung verse na yun. No. Matthew chapter 20. Saan ka nag-stop kanina? 27? Matthew chapter 20, verse 1 up to 5, up to ano ka na? Kanina. Kasi doon ka na, ang makubakit mo ang pinabayaan. 16. Kaya't ang mga ulay ang huhuli at ang mga huli ay nangaaulo na. 15. Samantalang umahon sa Jesus ay bukod niya sinama ang 12 alagad at dahil sinabi niya sa kanila. 19. Narito, nagsisilaang tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pamuno sa Sacerdote at sa mga escriba at sa kanilang hatulan sila'y papatayin. At ibibigay siya sa mga hindi upang sa kanilang limurahin at nagpapit at ipagod ako at isang araw siya ipabangon. 20. Nang magkagayoy ng ipa, na lumapit sa kanyang nilalang ng anak ng lalaki ni sa Pilipino, na kasama ang kanyang mga anak na lalaki, na siya isamba, ay sinamba at kaililig isang bagay sa kanya. 21. Sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos na itong aking dalawang anak ay magsuko. Ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kanan. 22. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari ba ng inuman ninyo ang sarong malapit ang aking inuman? Kanyang sinabi nila mangyayari. 23. Sinabi niya sa kanila, katotohanan iinuman ninyo ang aking saro. Datapwat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa
dalawa ay hindi sa ating pagbibigay na kapag ay para sa kanila na mga pinaghahandaan ng aking Ama. Malinaw yan, mga kapatid. Yung napako sa krus ng Calvary, yung namatay, larawan ng Diyos. Yung larawan ng Diyos, binigyan ng pangalan ng Diyos. Na yung pangalan na yun, yun ang mag-save sa buong daigdig. Sapagkat yung pangalan na yun ay mula sa Diyos. Maraming pangalan from the Old Testament. 70 or 80's name. Pero pagdating sa name ng Jesus Christ, iyon ang name ng Almighty God na yung name pinakilala sa atin. At nung nakilala natin, tinanggap natin, tingnan nyo ha, yung katawan na binigyan ng pangalan, inabandon ng Espiritu sapagkat natapos na lahat ang pagligtas, pagtubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang larawan. Pero yung larawan na yon nabuhay na 3 days and 3 nights. Hindi pwede na hindi po mabuhay sapagkat based on the scripture, pinatunayan, nakita ng mga apostol, merong 500 person na nakakita doon sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Hanggang ngayon yan, sabi na sa scripture, sa aklat po ng mga gawa. Yan ang mga witness sa resurrection of Jesus Christ. Ngayon, saan mapunta naman ang ating katawan? Hindi patay ang tawag, kundi natutulog. Bakit? Tinanggap natin yung pangalan na binigay doon sa larawan ng Diyos. Kaya ang tawag sa atin natutulog, hindi patay. Kaya doon pa lang sa panahon ni Christ, bago ang crucifixion, pinakita niya, Lazaro, lumabas ka. Labas si Lazaro. Dalagang patay, bumangon ka. Bangon. Nakita siya ng isang pulutong ng mga demonyo. Nakiusap kung saan sila papasok. Alam nila kung sino yung kausap nila. Larawan ng Diyos. Doon pa lang pinakita yung nagawa ng Almighty God sa kanya bilang larawan ng Diyos. Na itong larawan ng Diyos tumanggap ng pangalan para sa atin, ang laki ng utang na loob sa atin, inintroduce niya sa lahat ng tao na yung pangalang Jesus Christ, Savior. Na yung pangalang Jesus Christ, binigay sa kanyang larawan. Sinong nagdala? Si Gabriel. Gustong pangalanan ni Mary, binigay ngayon ni Gabriel, yung ipapangalan niya sa bata. Binuno niya ang salitang Christ into 33 and a half. Supposedly, bago niya tinanggap yung kabuuhang pangalan Jesus Christ. Ibig sabihin, kung may tinawag ng una, may tinawag sa huli, kung lahat hindi na naghili, alam niya ang ending at dapat tapusin. And hopefully, sa ating grupo, matapos natin ang 21 paragraph sa tulong ng Diyos. Magampanan natin. Pagkatapos niyan, accomplish na lahat. Ano pang gagawin sa mundo? Habang inaharap natin yon, yung ating 21 paragraph, hopefully, walang mabawa sa atin, gampanan natin. Habang gampanan natin, ano ang ating tinanggap na covenant sa Panginoon, o ano ang pangako sa early morning at sa dulo, ay walang hihiwalay. Kung mag-iba kayo ng plano, kung mag-iba tayo ng plano, walang mangyayari sa end of our breath. Pero kung iisang plano, iisang concentration, iisa ang pagdulog sa Diyos, walang reklamo, walang murmuring, matapos natin ang 21 paragraph, hindi lang para sa akin, kundi sa next generation. Halimbawa, ang bansa natin, ano ba ang future na asahan ng ating bansa? Di ba, yung bawat presidente na uupo, puro magandang plano nila. After 6 years, sino ang magiging leader? Ito ang i-apply nila sa bansa.
After 6 years, itong i-apply nila. Tayo naman sa Panginoon ngayon, ano ngayon preparation natin? 60, 70 na. Ano ang ihanda natin? Si Apostol Pablo, walang anak. Bakit niya sinabing, sa amin ang kamatayan, sa inyo ang buhay? Na yung buhay na itong tinanggap natin mula sa Panginoon, mula sa Almighty God, through Jesus Christ, ating ngayong i-apply, ano ba itong tinanggap ko sa Panginoon? Ano ba ang aking covenant sa Panginoon? So, araw-araw pinagbubulayan niya ng bawat tao. Hanggat pagdating ng panahon, alam niya ang end of days niya. Kung magalitin ka, di tanggalin mo na yun. Kung maasarin ka, tanggalin mo na yun. Kasi ipapakita yan sa last breath ng isang tao. Yung senaryong yun. Pag kinalaban mo yung payo ng Diyos, ibig sabihin, sa last breath ng isang tao, ipapakita yun. Ang hirap niyan. Sabi nga ng isang pastor, Pastor, pag ako'y namatay, itapon mo lang ako dyan sa water lily. Sabi ko, bakit? Sabi ng Diyos, you are the temple of God. Pag templo ka ng Diyos, hindi ka pabayaan. Ang hirap niyan pag namatay. Meron ko isang taong nakilala. Kasamahan namin sa trabaho. Debate magaling. Talo niya, 2, 3. May libro siyang hawak. Hindi ko lang sabihin sa inyo kung anong denomination, anong grupo. Galing sa debate. Magaling sumagot. Hindi matinag kahit anong distraction. Sabi, nalaman ng may-ari ng bahay, parang nangamoy ang kwarto. Pinuntahan. Ayun. 3 araw na. Patay doon sa sinangupahan lang yun. Walang asawa, walang anak. May mga naipon kung saan lugar. Bakit pinabayaan yung katawan? Bakit ganun nangyari? Totally abandoned. Ano kaya ang ginawa niya habang siya nabubuhay? Hindi kaya magaling lang siya sa pangangaral? Magaling lang siya sa salita? Dakdak doon, dakdak dito. Pero hindi niya in-apply. Marami ngayon ganun. Inayok. Yung sinabi ni Christ na Eloy sabachthani, yan ay para sa Kanya. Pero ang pakinabang sa atin, sabi niya, sa amin ang kamatayan, sa inyong buhay. Tayong makinabang sa buhay niya. Kaya sinabi ng Diyos, ginawa ang Sabat para sa tao. Hebrews chapter 4, may inilaan ng Diyos isang araw para sa bayan ng Diyos. So, tayong bayan ng Panginoon, binigyan ngayon ng tungkulin mula sa Panginoon, like missions. So, kung anong declaration binigay sa atin, pagbulayan natin, pag may sakit ka, may karamdaman ka, sabihin, Lord, itong paragraph 5, need kong matapos ito. Need kong isabuhay ito. Kaya kung anong sakit, anong karamdaman na nasa katawan, sa pangalan ni si Kristo, hinihiling ko po na kung paano nagpalayas ka mo sa mga espiritu, nagpagaling na may sakit, ibigay mo sa akin sa tulong mo kasi mag-mission pa ako dito sa ilalim ng aming declaration na tinanggap mula sa iyo. Ganon. Hindi yung pupunta sa albularyo, hipan-hipan, punta doon sa ganito, punta doon sa ganyan. Hindi, sabi nga ng Diyos, ang Diyos at hands lang, nandyan lang kausap mo. Ngayon, pag kinukontra mo yan, magiging consequences pagdating ng last breath. Yung mga lamang kung anong gagawin. Merong iba aguroy. Ako, galit ako sa ganon. Kasi parang tinatawag mo yung demonyo eh. may narinig kong ganon sa probinsya, bata pa ako. Nagdangoy ng yating gabi. Marinig mo. Parang, ang tawag sa amin yun, nungok. Parang tawag naman sa mga espiritu. Pero wala naman sa atin nun. Maliit pa tayo, ating alam. Pero yun pala, yung pinag-uusapan natin. Balikan natin. Chapter 27 ng Mateo. Verse 45. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, yun na nga eh, Ili lama sabachthani. That is to say, my God, why
Yan ang tanong. Hast thou forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Nangyari kay Kristo, nangyari sa atin as a Gentile before, but through Jesus Christ, pinalaya tayo sa kasalanan at ang buhay ngayon nasa atin. Plus, binigyan pa tayo ng faith declaration. At yung faith declaration in 21-22 paragraph, very close na po. Kasi po, yung early morning na tinawag at yung dulo, nag-aabot talaga sila. Amen. At doon sa pag-abot na yon, ang napansin natin, may nag-react yung early morning against the last hour. So, din ng Panginoon, as Christ believers, under Jesus Christ government, as pastors and bishop, Ministry of Reconciliation Philippine International Missionary. At kami po ay nagsishare, libre, walang bayad. At dito sa aming pinaliwanag, din ng Panginoon, mag-chat lang po kayo direct sa ating account. At mag-usap tayo na may hinahon at may takot sa Panginoon at maghari sa atin yung pag-ibig na ang pag-ibig mula sa Diyos. So, sa Diyos ang pinakamataas na papuri sa kanyang salita, sa kanyang buhay na ating tinanggap, Luzon, Visayas, Mindanao, at hopefully sa mga struggle ng mga pagsubok, buhay, ministry, maging ang ating bansa. Kami ay nakiisas panalangin na mabuksan ang bawat kaisipan mula sa presidente hanggang sa pinakambaba na itong panahon ng last breath na ginawa ng Panginoon is total abandon from the Almighty God. Sa tulong ng Diyos, ipinakita para tayo magkaroon ng takot sa Panginoon. At yung takot na ito, hindi is upang itago ang mga mali, kundi ilantad ng Diyos. At ang paglantad na ito ay parang ang tao ay magkamit ng tunay na kapahingahan. It's not only for the physical but also spiritual. The most of all is we receive the eternal life that God promised to us through Jesus Christ. So, isang mapagpalang hapon at maligayang pagdiriwang sa sabat ng ating Panginoon Kristo. God bless to everyone.